Okay, purihin ang Panginoon at sa oras na ito ay tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Salamat sa tahanang ito sa Pamilya Ubaldo sa patuloy na pagbubukas ng tahanang ito upang patuloy na maging instrumento sa ating weekly Bible study dito sa lugar ng Lapnet, San Ildefonso, na patuloy talagang iniikot natin yung mga bahay dito. At salamat sapagkat patuloy na tayo ay nagkakasama-sama na once a week upang patuloy na mag-aral na kanyang buhay at makapangyarihang salita. Okay, sa oras na ito ay patuloy tayong yumuko at pumikit. Tayo muna manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa pribilehiyo sapagkat tunay nga po o God, meron po kami Panginoon Lord pagkakataon na magkasama-sama, magkita-kita na magkakapatid sa inyo Panginoon o God, sa inyong harapan. At patuloy po Lord na kami po ay makapag-aral at makapakinig ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin ang mambanal upang patuloy po Lord na maranasan po namin o God Lord ang inyo pong kapangyarihan at presensya o God, wisdom and spirit of understanding Lord ay maranasan po ng bawat isa upang patuloy po Lord ang inyo pong mensahe, ang inyong salita ay matimo sa puso't isip ng bawat isa po sa amin. Salamat po Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Okay, sa oras pong ito ay tayo po ay dadako na po sa Bible study at ang ating pong tatalakayin ay patuloy yung pong mga gawain ni Satanas sa kasalukuyan. Nung nakaraang pag-aaral po natin, itilalakay po natin yung gawain ni Satanas dun po sa mga unang panahon pa. Pero ngayon po ay yung pong recently na kanya pong ginagawa sa ating pong generation. Napakahalaga po kasi na malaman po natin yung mga ginagawa ni Satanas sa ating kapanahunan sapagkat talagang dapat po talaga ay malaman natin to para tayo po ay maging aware sapagkat ang kalaban po natin ay hindi po tao, hindi po kapwa, hindi sino pa man, kundi po ang hukbong espiritual na nasa himpapawid at ang kanyang mga kampon upang ang mga tao, lalo't higit ang mga taong kumilala sa Panginoon, ang mga tao talagang nag-alila talaga ng buhay para sa Lord ay gusto niya talagang atakihin muli at ibalik sa kasalanan, ibalik muli sa mundo, especially ang mga nagnanais talagang makasunod ng buong puso o ang gustong maglingkod sa Diyos. Okay? Ito po sa aklat po ng John chapter 10, beginning verse 10, ay sabi po dito ng ating Panginoon, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So makikita natin mga kapatid na niliwanag po ng ating Panginoon na ang tinutukoy po ditong magnanakaw ay walang iba kundi si Satanas. Kaya siya naparito, kaya siya narito sa mundo upang pumatay, magwasak at magnakaw. Pero naparito ang ating Panginoon upang ang bawat isang tao na tatanggap sa sampalataya at mananalig sa Panginoon ay magkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya napakalayo po ng difference ng mga taong tumanggap sa Panginoon at ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sapagkat ang mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ay makakaranas ng pagkamatay, spiritual death, physical death, and then pagkawasak. Mawawasak ang buhay ng bawat isang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sapagkat gagamitin ni Satan ang iba't ibang mga bagay sa ibabaw ng mundo, especially ang mga drugs, ang mga bisyo, para wasakin ang buhay ng bawat isang tao.
Kabataan man yan, katandaan man yan, kababaihan, kalalakihan, walang pinipili si Satanas. Kapag napailalim sa kanyang kapangyarihan, mag-uumpisang mawasak ang buhay ng bawat isang tao. Mag-uumpisang mawasak ang pamilya. Mag-uumpisang mawasak ang kinabukasan. Yan po ang nakakapangilabot na pangyayari kapag ang isang tao ay hindi talaga nakilala ang Panginoon. And then, ninanakaw niya ang kagalakan, kapayapaan. Ninanakaw niya ang salita ng Diyos sa puso at isip ng bawat isang tao. Yan ang sinabi ng ating Panginoon na talagang purpose ni Satan kung bakit siya naparito dito sa ibabaw ng lupa. Okay, puntahan na po natin yung ating mga topic. Yan po yung ating pinaka-main text lang. Unang-una, ang gawain ni Satanas sa ating kasalukuyan ay itinatawag na sinasaktan niya ang mga tao sa pamamagitan ng sakit. May mga sakit pala na talagang si Satanas ang nagbibigay. Hindi lahat ng sakit ay normal na nangyari sa isang tao. Kaya talagang meron talaga tinatawag na talagang mga healing and deliverance. Kailangan nila yon. Kasi yung sakit na yon, hindi kaya ng medisina. Hindi kaya ng sensya. May mga sakit talagang ang nagbigay ay si Satanas. Ang kailangan talaga doon ay healing and deliverance, prayer, sapagkat yun ang makakagamot doon. Kaya ito ay isang trabaho at ginagawa ni Satanas sa ating kapanahunan. Binibigyan niya ng mga sakit, karamdaman ang bawat isang tao. Sabi doon sa aklat ng Luke chapter 13, verse 11. Luke 13, verse 11, may isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Can you imagine? 18 years. 18 taon nang may karamdaman, walang makapagpagaling, hindi gumagaling. At yung palang sakit na yon, sabi po ng Luke chapter 13, verse 11, yun ay gawa ng mga masamang espiritu na lumulukob sa kanya. Yan po yung kampo ni Satanas. Kaya yan po yung nasulat sa aklat ng Luke sa New Testament. Kaya makikita po natin na talagang hindi ito kayang gamutin ng siyensya. Hindi ito kayang gamutin ng mga dalubhasa, ng mga magagamot, mga doktor. Kasi ang nagbibigay ng sakit sa kanya ay yung mga masamang espiritu na nakalukob sa kanya. Ang kailangan dito ay healing and deliverance. Yun ang kailangan sa kanya. Kailangan ma-deliverance siya, kailangan makalaya siya. Kailangan maipag-pray siya ng mga talagang mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, na sinasamahan ng Panginoon para yung mga lumulukob na masamang espiritong nasa kanya na nagbibigay ng karamdaman ay gumaling siya. Kaya tandaan niyo po yung mga kapatid, hindi lahat ng sakit ay nakukuha lang yan sa realidad ng buhay. Kundi may mga sakit pala, nagawa pala ito ni Satanas. Kasi nasa Bible. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, sabi ni Pablo, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. So makikita natin mismo si Pablo, meron siyang karamdamang pisikal na ginagamit na pamalo sa kanya ni Satanas. Siya ang may sabi noon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Kaya makikita po natin kung mismo si Pablo ay may karamdamang pisikal na ginagamit na talagang pamalo sa kanya ni Satanas. How much more tayo po? Isang lingkod ng Diyos sa sumusunod sa Panginoon tapat, pero nakagawa ang kaaway. Tayo pa kaya? Kaya kailangan po talaga natin mga kapatid, ang talagang lubusan po talagang pagdulog, pananalangin sa Diyos, paghingi ng proteksyon sa Diyos, para hindi po makaatake ang gawa ng kaaway, ang gawa ng Satanas, ang gawa ng mga masamang espiritu sa ating mga buhay, para hindi natin maranasan yung pakana at gawain ni Satanas
na tayo po ay magkaroon ng mga sakit karamdaman na gawa ito ng masamang espiritu. Okay, ikalawang gawain ni Satanas sa ating kapanahunan. Yung sinatawag na tinutukso ang mga mananampalataya na magkasala. Ang trabaho po ni Satanas, the primary purpose ni Satan kung bakit siya narito sa mundo, sa lupa, ay para para tuksuhin na ang mga mananampalataya, ang lingkod ng Diyos ay magkasala, mahulog sa pagkakasala. Kung mismo ang ating Panginoon sa Kristo ay tinempt niya pagkatapos na mag-fasting, mag-prayer and fasting ng ating Panginoon, 40 days and 40 nights, hindi kumakain ng ating Panginoon ng kahit anong klaseng pagkain, hindi uminom. Nagbabad sa pananalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Talagang puspos na puspos ang ating Panginoon spiritually sapagkat sa loob ng 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno ang ating Panginoon, nanalangin ang ating Panginoon, dumulog ang ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama na hindi tumikim ng kahit anong uri ng pagkain, hindi uminom ng kahit anong uri ng likido. Pero pagkatapos noon, si Satanas ay tinukso ang ating Panginoon. Kaya makikita po natin, wala pong kinatatakutan si Satanas. Mismo ang ating Panginoon Kristo, alam niyang anak ng Diyos na buhay, nag-prayer fasting, pero hindi siya nangimi. Hindi siya nangimi na item ang ating Panginoon nung siya'y nasa lupa pa at nagkatawang tao. Ikaw pa kaya at ako, tayo pa kaya, na minsan ay nagkukulang, minsan ay para bang nanglulupaypay, nanghihina ang ating koneksyon, ang ating relasyon sa Diyos. Tayo pa kaya ang hindi tuksuhin, ang hindi item ni Satan para tayo ay kanyang tuksuhin para malaglag sa pagkakasala. Sapagkat napakatuso ni Satanas. Sabi ng Matthew chapter 16 verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. So makikita natin mga kapatid, no ang ating Panginoon Kristo ay nagmi-ministeryo, ipinapahayag ang mabuting balita, gumagawa ng mga himala, patuloy si Satanas ay gumagamit ng iba't ibang strategy para itempt, para tuksuhin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon Kristo, lumayas ka, Satanas, sa aking harapan. Hadlang ka sa aking ginagawa na paglilingkod para sa aking Ama. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Lumayo ka, sabi po ng ating Panginoon. Ikinakast out ng ating Panginoon si Satanas kapag nakikita niya na si Satanas po'y gumagawa at humahadlang para hindi po niya maipagpatuloy ang kalooban ng kanyang Ama. Pinipilit niya magkasala, malaglag sa pagkakasala ang ating Panginoon during that time. Kaya makikita po ating mga kapatid kung mismo ang bugtong na anak ng Diyos na ating Panginoon Kristo ay hindi sa nangingimi, na lagi niyang itempt, lagi niyang tuksuhin, tayo pa kaya sa ating kapanahunan. Sabi po ng Gawa chapter 5 verse 3, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? At niyo po mga kapatid, during that time po kasi nagkakaroon ng great revival ang mga unang mananampalataya. Matindi po ang nangyayaring revival sa aklat po ng Gawa na sulat sa panahon ng mga apostol, sa panahon ni Pedro at ng mga kasamahang apostoles ng 12 apostol ng ating Panginoon para matugunan, para masuportahan ang lahat ng pangangailangan ng pagmiministeryo ng mga apostol.
Nagkaisa po yung mga mananampalataya sa sobrang init nila, sa sobrang talagang passionate nila, na talagang patuloy na mapalaganap ang mabuting balita, sapagkat yung mga apostol talagang nakapokus sa pagmiministeryo. Kailangan nilang suportahan ang pangangailangan ng bawat isang mga kapatiran, ang pangangailangan ng mga nagmi-minister, ng mga apostol. Ipinagbebenta nila yung mga lupa nila. At yung pinagbilhan, ito ay kanilang ibinibigay sa mga apostol para ibahagi sa pangangailangan ng bawat isa at ng ministeryo. Pero itong si Ananias, natukso ni Satanas, yung pinagbilhan ng kanyang lupa, binawasan niya. Hindi niya buong ibinigay. Yan po ibababasa natin sa Aklat ng Gawa, chapter 5, verse 3. Kaya sabi po ni Pedro kay Ananias, nung inaabot na po ni Ananias yung pinagbilhan ng kanyang lupa para matugunan yung pangangailangan po nung ministeryo ng mga apostol, sabi po ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas? At nagsisinungaling ka sa Espiritu Santo, bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Alam niyo po nangyari doon? Oras po masambit ng lingkod ng Diyos na si Pedro, yung bagay na yon, bumagsak po sa lupa si Ananias, namatay. Ganun po katindi ang galaw ng banal na Espiritu nung panahong iyon. Sapagkat nagkakaroon ng matinding revival, sapagkat si Ananias ay napadaig sa pagtukso ni Satanas. Maling biniyo siya, binulungan siya, huwag mong ibigay lahat yan. Bawasan mo yan. Handun yung matinding galaw ng banal na Espiritu. Hindi ito na inilihim. Ito ay isiniwalat ng banal na Espiritu at inireveal kay Apostol Pedro. Kaya nirebuke siya ni Pedro. Bakit nagpadaig ka kay Satanas, Ananias? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng iyong lupa? At pagdaka po, pag tinuloy po natin yung basa sa aklat na yun ng Gawa, si Ananias po at si Sapphira, yung mag-asawang iyon, ay namatay literally. Sapagkat parehas po silang hindi naging tapat sa kilos ng banal na Espiritu during that time. Sila'y nagpatukso kay Satanas. Ganun din po sa ating kapanahunan, mga kapatid. Ganyan po katindi si Satanas. Kapag tayo po sa panahon na tayo po talaga ay nagbabalik na po ng ating pong mga handog, ng ating pong mga tithes, nandiyan po kagad kagad ang bulong ng kaaway. Talagang itetempt tayo niyan. Tutoksohin tayo niyan. Ang dami mong pangangailangan, ang dami mong mga due date. Hatiin mo yan. Ganun po si Satanas. Pero alam niyo po ang pangako ng Diyos. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Pero ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Ano ibig sabihin nun? Kapag yung kakarampot pa lang na ating mga offerings o mga tithes ay hindi tayo nagiging tapat, paano tayong i-bless ng Lord? Paano magiging 5-digit? Paano magiging 6-digit? Yung ating magiging tithes and offering, kung mismong 3-digit pa lang, hindi na tayo maging faithful kasi nadadaig tayo ni Satanas. Ipinakita sa atin yung mga pangailangan natin. Kaya mga kapatid, ganyan katindi si Satanas. Sapagkat ayaw na ayaw niya ang bawat isang mananampalataya. Ayaw na ayaw niya ang bawat isang mga mananampalataya sa ating kapanahunan ay maging faithful about tithes, about giving. Bakit? Kasi lalong makakaalagwa ang gawain ng Panginoon. Lalong makaka-spread out ang ministeryo ng Panginoon kapag talagang ang bawat isa talaga ay naging faithful sa pagsuporta sa pagbabalik ng ating mga tithes. Lalo talagang mas malaki ang magagawa ng ministeryo. Alam na alam po yun ni Satanas. Kaya po, ganyan po katuso si Satanas. Sa panahon na po ng mga anointed apostle, pero nakita niyo po, gumagalaw si Satanas. Nagkakaroon na po ng revival, pero nabubuyo niya pa po yung mga kapatiran para hindi maging tapat sa pagtulong sa ministeryo. How much more sa ating kapanahunan. Kaya mga kapatid, ganyan po katuso, katindi si Satanas. Siya po talaga ay lagi nagbubuyo
para talagang tuksohin ang mga kapatiran para magkasala. Ano po ang sabi doon sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 5? Kaya nga, nang hindi na ako makatiis ay nagpasugo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalala ako baka nalinlang na kayo ng diablo pag nagkagayoy na mawawalan ng kabuluhan ng aming pagpapagal. Yan ang sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica. Nag-aalala ako mga kapatid. Gusto ko kayong malaman kung ano ang inyong sitwasyon ngayon sa inyong pagsunod, sa inyong pananampalataya, sa inyong pag-ibig sa Panginoon. Nag-aalala ako, sabi ni Pablo, baka kayo nalinlang na ng diablo. At sa ganon, mawala ng kabuluhan ang aking ginawang pangangaral sa inyo. Yan po sabi ni Pablo, nag-aalala siya. Kasi alam na alam ni Pablo na talagang si Satanas ay talagang kaya talagang toksohin, linlangin ang mga mananampalataya. Kaya si Pablo po ay talagang kinukumusta niya ang mga kapatid sa Thessalonica na talagang hindi na sa makatiis, nagpasugo sa ng isang magagawa niya para kumustuhin ang mga kapatid sa Thessalonica para talagang malaman kung ano ang sitwasyon ng pagnanampalataya, pag-ibig ng mga ito. Baka kasi sila'y nalinlang na, nadaya na, natukso na ni Satanas. At mawala ng kabuluhan ang mahabang panahon na ginawang pangangaral, pagtuturo, pagtitiyaga ni Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica. Ikatlong gawa ng kaaway ni Satanas, inilalayo ang mga tao sa tunay na pagsamba. Ayaw ni Satanas na ang mga tao'y makasumpong ng tunay na pagsamba. Tunay na paglilingkod. Ayaw ni Satanas na mangyari yun. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9? Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Makikita natin, si Satanas ay aali-aligid saan mang lugar, saan man dako, para silain, para lapain ang mga tao, at higit ang mga tao na nais lumapit sa Panginoon, nais sumunod sa Panginoon, nais na makasumpong na toong pagsamba sapagkat ayaw niya ang mga tao ay talagang makasumpong ng tamang pagsamba sa pamamagitan ng ating paggagawa at gagawa siya ng kaparaanan para ang mga taong ito ay hindi magkaroon ng tamang pagsamba, tamang pagpupuri, tamang relasyon sa Diyos. Siya ay aali-aligid sa lahat ng dako, lugar, panig ng ating mundo para patuloy na hanapin ang mga taong itong nagnanais na dumulog, maglingkod, magparangal at sumamba sa Diyos. Kaya mga kapatid, wag na wag po tayong magpapaatake sa kaaway. Kapag nararamdaman ninyo na parang laging may hadlang, laging may pumipigil sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating isip, sa ating damdamin, atin pong patuloy na labanan ang gawa ng kaaway sa tulong ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Hindi sa magtatagumpay sapagkat tayo po ay managumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon. We are more than conqueror sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na ating tinanggap at pinaglilingkuran at pinararangalan. Wala siyang magagawa sapagkat siya'y talunan na more than 2,000 years ago. Numula ang ating Panginoon namatay at muling nabuhay doon sa krus, sa kanyang kamatayan, at muling bumangon doon sa libingan. Tayo po ay kasama na po na pinarada ng Panginoon sa parada po ng tagumpay sa lahat ng gawa ni Satanas. Wala po siyang magagawa sa ating mga buhay. Ika-4, last point, nagawain ni Satanas. Sinasalungat ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ayaw ni Satanas na ang mabuting balita ay patuloy na ma-spread out, patuloy na mapakinggan, patuloy na maipalaganap.
Gagawa siya ng paraan para hindi maipalaganap, para hindi maipangaral ang mabuting balita patungkol sa kabutihan, pagpapatawad at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ayaw na ayaw niya. Kamukha nito pong ginagawa natin every Wednesday. Ayaw na ayaw po yan ni Satanas. Marami siyang gagawing kaparaanan para pigilin ang gawain ganito. Yung pong ating pagsamba every Sunday, ayaw na ayaw po ni Satanas sa tayo makadako sa mga lugar na kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon. Nandoon ang salita ng Diyos, ipinapangaral ang totoong mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Ayaw na ayaw po ni Satanas noon. Pipigilin niya po ang bawat isang nagnanais na makapakinig ng salita ng Diyos patungkol sa ating Panginoon. Tayo po'y napakapalad sapagkat meron po tayong YouTube channel na ginagamit ng Diyos. Kahit ako po'y tulog, 24/7, napapanood po ang ating channel worldwide sa lahat ng panig ng daigdig. Especially po sa lahat ng ating mga OFW napapanood po. Kaya yun po ang isang kagalakan ko na kahit ako'y tulog, namamahinga, pero tuloy-tuloy, walang patid. 24/7 na ipapangaral ang mabuting balita patungkol sa pagpapatawad, patungkol sa pag-ibig, patungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yun po ang isang kagalakan ko. Darating ang panahon na ako po'y mawawala na po sa mundong ito. Pero ang iiwan ko po ay yung mga salita ng Diyos na naka-upload sa ating YouTube channel sapagkat yun po hindi na mawawala eternal forever. Hanggang may YouTube, mapapakinggan ito at mapapakinggan ng napakaraming tao sa iba't ibang panig ng ating bansa at sa buong mundo. Ang tunay na salita ng Diyos na mula sa banal na kasulatan na ang dulot ay pag-asa, dulot ay buhay na walang hanggan upang patuloy na magbigay ng kaaliwan, kapayapaan at kaligtasan sa bawat isang makakapanood at tatanggap sa ating Panginoon. Kamukha po nito, ito po ay halos sa makalawa lang po, ay mapapanood na po worldwide ang mensaheng ito. Patungkol sa lahat ng gawa ni Satanas sa ating kapanahunan. Kaya mga kapatid, sinasalungat ni Satanas ang pagpapalaganap, ang pangangaral ng mabuting balita. Ayaw na ayaw niyang ito'y maipangaral. Kaya salamat sa Diyos sapagkat sa gabing ito, hindi tayo nahadlangan. Salamat sa Diyos sapagkat narito po tayong personal upang patuloy na sama-samang mag-aral, sama-samang makinig, sama-samang magpakalalim sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ating pong na-break ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 13 verse 19? Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Tingnan niyo po. Yan po ang trabaho po ni Satanas. Natanim na po, napakinggan na, natimo na po sa puso ng bawat isang nakikinig. Pero si Satanas napakatuso. Nakukuha pa niyang, pwede niyang agawin yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan at natanim sa puso. Inaagaw pa niya, ini-snatch pa niya, binubunot pa niya sa puso ng bawat isang nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya wag na wag po tayong papayag na yung salita ng Diyos na napakinggan natin, nakatanim na sa ating puso, nag-uugat na, wag tayong papayag na ito'y mahugot pa, mabunot pa ni Satanas. Kaya ang pating ito'y patuloy pong lumago, patuloy pong lumalim, patuloy pong mamunga sa ating mga buhay, yung salita ng Diyos na natanim. Makita po sa atin yung kapangyarihan ng Word of God na ating napakinggan. At huwag nating hayaan na ito ay mabunot pa ni Satanas sa ating mga puso. Ano po sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 3 to 4? Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinapahayag namin,
Ito'y natatalukbuhan lamang ng mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Siya'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pansinin niyo po mga kapatid, ang bumubulag sa isip para hindi maunawaan, para hindi maintindihan ang mabuting balita ng kaligtasan ay ang Diyos ng sanlibutang ito. Small letter po yun hindi po yun yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito pong Diyos na tinutukoy dito ng sanlibutan ay walang iba kundi si Satanas. Pag binasa niyo po sa Bible yan, small letter D po yung D na Diyos. Ang Almighty God po kasi ay capital D. At yung sa English, Lord, yung pong word na Lord, ibig sabihin ay Diyos, lahat po nung letter na apat na letter ng Lord, L-O-R-D, capital lahat po yun sa Bible, English translation. Pero dito po mababasa sa Tagalog, Diyos, small letter yung D. Kaya yung tinutukoy ditong Diyos ng sanlibutan na bumubulag ng kaisipan, tinatanubungan ng isipan ng mga tao para hindi nila maintindihan, hindi maunawaan ang mabuting balita patungkol kay Kristo, si Satanas po ang gumagawa niya. Binubulag niya, tinatamnan niya na hindi magandang saloobin ng puso, isip ng mga tao para hindi nila makilala ang Panginoong Hesus na ang dulot ay buhay na walang hanggan. Kaya tayo po napakapalad. Bakit po? Kasi yung talumbong sa isip natin, yung kabulagang espiritual ay natanggal po sa ating harapan sapagkat nakilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kailangan na lang po ngayon, patuloy po natin diligan ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan at nasa puso para iti patuloy po mag-ugat at lumago sa ating buhay. Ang kailangan po ngayon, tayo po ay maging buhay na pautoo sa harapan ng mga tao sa paligid natin. Living light testimony sapagkat nakikita po sa atin ang Panginoon sa ating buhay. Yun po ang kailangan makita po sa atin ngayon. Sapagkat tayo po ay isa ng bagong nilalang. Wala na po yung dating pagkatao sapagkat tayo bago na po. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya mga kapatid, ito ang matinding gawain ni Satanas. Pinipigil niya, tinatanggal niya, binubulag niya, tinatalumbungan niya ang isip at puso ng maraming tao para hindi maunawaan, para hindi makilala ang Panginoong Hesukristo. Ganun po katindi ang gawain ni Satanas sa ating kapanahunan. Pero sabi ko nga po sa inyo, napakapalad po natin. Napakapalad niyo po. Bakit? Sapagkat patuloy na tayo po ay nabuksan, nakaunawa, nakakilala, at ngayon, patuloy po tayo nagpapakalalim. Patuloy po tayo nagpapakalago para sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po ang isa sa babalikan ng ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay patuloy po naging tapat sa ating Panginoon mula nang tayo po'y makakilala. Kaya mga kapatid, tayo po'y patuloy talagang maging agresibo. Patuloy po talagang maging uhaw, maging sabik sa patuloy pong pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos upang patuloy lahat po ng gawa ng kaaway ay ating pong maunawaan upang hindi po tayo matukso, hindi po tayo maipatalikod, hindi po tayo maakay ng kaaway patungo, papalayo sa ating Panginoon. And then last verse, sabi po rito sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 18, makailang beses kong tinangkang dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Tingnan niyo po si Pablo. Ilang beses siya nagpaplano, ilang beses po siya nagtatry na dalawin niya yung mga kapatid sa Thessalonica sapagkat ang gusto niya talaga ay madalaw niya ng personal, ma-empower niyang personal, mapayuhan niyang personal, maturuan niyang personal ng Word of God ang mga kapatid sa Thessalonica. Pero pansinin niyo po ang sabi ni Pablo, baka ilang beses kami nagtangka, nagplano dumalaw sa inyo, pero lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Ganyan po katuso si Satanas.
Talagang hahadlangan tayo, hahadlangan ng isang lingkod ng Diyos para hindi makapagpatuloy, para hindi niya maipahayag ang salita ng Diyos, para hindi niya ma-spread out ang salita ng Diyos sa marami mga manampalataya upang maudlot, upang mahadlangan niya ang mga manampalataya ay lumago at talagang lumalim, tumibay at magbunga sa pananampalataya. Gagawa't gagawa siya ng paraan para hindi patuloy talagang consistent na ang mga manampalataya talaga ay lumago at lumalim. Kung mismong si Pablo nahahadlangan, si Pablo talagang ibinigay ang buhay, si Pablo talagang very anointed, nahahadlangan pa ng kaaway, how much more ikaw at ako ang hindi makagawa ang kaaway sa ating kapanahunan. Kaya mga kapatid, ang susi lang, patuloy ang bawat isa po sa atin ay tunay nga talagang maging dedicated tayo talaga sa pagsunod, sa paghakbang, sa ating mga ginagawa para sa ating Panginoon. Yan po ang mensahe ngayong gabi na tunay nga na ngayon nalaman natin ang mga gawa ng kaaway. Marami pa po yan kasi gagabihin tayo kapag tinuloy-tuloy ko pa. Yan po yung part 1 pa lang sa ating kapanahunan sa lahat ng gawa ni Satanas.